paano nakulong si Papa. Si Papa, meron siyang may napatay siya. Nilakad ko mula Caloocan hanggang FEU. Kapag naglalakad ako, iniisip ko na lang yung nilalakad ko papunta doon sa mga pangarap ko. I was blessed na meron akong supportive na parents. Kahit na hindi kami mayaman, I thought na kahit na kulang kami sa money, hindi na kulang yung parents ko sa support sa amin. Una kami nag-meet as mag-boyfriend. Nagpasa kami ng grades together. It's also good kasi scholar ka eh. You need to have that standard kung paano ang isang scholar ng SM. I entered college 2004, same sa KIV. Una ko siya nakita sa classroom na. And isa siya sa mga top performing na students kasi nung time na yun. So nag-start ako sa text. Mas kaya ko express yung sarili ko na written kesa yung verbal. Pero pag nakikita kami sa school, hindi kami masyadong nag-uusap. Hindi niya ako kinakausap talaga. Tapos I told her na I think I like you. So yun yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, gusto ko naman po, hindi ko na papigilan. Hindi na ako nagpaligo, wala rin naman budget, di ba? Yung text nga once a day, twice a day. Financially, ako yung medyo mas wala. Kasi nakikitira ako nun sa, sa tita ko, sa lola ko. Kay lola. So, yung pera ko lang talaga is yung stipends. Saka yung tita ko naman, from time to time, kapag kasagad na talaga, minsan nakakingi ako 50. Kapos man kami sa money. Kasi may mga times yung nanay ko, yung sing-sing niya, sinasanla niya yun eh. Meron lang siyang college ring at saka wedding ring. Yun lang yung nagpapalitan ng labas-pasok sa sanlaan. Kasi pito sila, tapos panganay siya, yung father niya. Isa lang nagtatrabaho, yung mama niya housewife. So pag kulang sila ng pagkain minsan, ihiram si mama sa kapitbahay ng ulam. Wala kaming time magdrama. Wala kang time magreklamo sa buhay. Nung naging kami, hindi ko sinabi sa kanya na nakakulong yung tatay ko kasi tinatansya ko muna kung kamusta siya as a tao. So, nung nag 1 year na kami, dun ko inopen na si Papa nga ay nakakulong. Tapos tahimik lang siya. Ang naisip ko lang, ibang tao naman si Ivy. Hindi naman siya yung kung anong ginawa ni tatay. In fact, nakita ko siya as a strength na knowing yung ganong background at bit-bit niya yung ganong history, yung past na yun, na she's still doing her best and trying her best para, alam mo, makalabas sa sitwasyon na sa hirap ng buhay na kung nasan sila. Naging motivation niya pa yun. Simple lang pa rin kami eh. Simple pa rin eh. Maingat pa rin kami sa gastos. Oo. Hindi kami yung parang pakawala na, ay, may pera tayo, gastosin natin. Oo, sige. Oo, hindi ganon. So, we still prioritize our spending. We spend money, pero we prioritize it. Laging tumatatak sa akin is yung cellphone na hawak ni Sir Harley. Sabi niya ron na kailangan maging maingat ka sa money. Diba? Pinakita niyo yung gamit niyang phone, yung keypad pa siya. Kung titingnan mo, kaya niyang bumili ng 1 million na ganun. But he still decided na, ito yung gamit ko. Kasi bakit? Hindi naman naka-attach yung worth ko sa phone na gamit ko. And I think isa yun sa mga naging guiding principles ko when it comes to buying things. Na kung hindi mo pa siya kailangan at hindi pa siya kailangan palitan, yan muna. It's still serving its function. Na time will come, makakapag-upgrade ka. Pero sa ngayon, kung ano yung binigay ng Diyos, kung ano yung kasya ngayon sa budget mo, yan muna. Marami na kaming na-enjoy ngayon na imagine nung mga bata pa kami, nung mga college students kami. Ngayon, we can go out of the country if we want. Meron na kaming sariling bahay.
maganda rin yung naitulong sa amin ng SM Foundation. Kasi kami, sabi namin kung si tata nga, ilang libo na yung napaaral. Tayo, nagsisimula pa lang tayo. Magbibigay lang talaga tayo ng effort. Yung kinikita namin, a part of it, ibabahagi natin sa iba. And hindi lang kami yung mabibless. Yung blessing na binigay sa amin ng SM Foundation, ngayon, somehow nanganganak na siya. Ako po ay nagpapasalamat sa ating SM Foundation dahil nabigyan kami ng scholarship. Kung nagpapasalamat kami, alam namin na kayo din ay sobra nagpapasalamat. Meron lang kami mga tips sa inyo para talagang mas makuha ninyo yung mga benefits ng pagiging SM Scholar. Number 1 is kailangan natin maging matyaga. Etong buhay natin ngayon, hindi lang dito natatapos yung storya mo. Alam mo ba, habang nakikinig ka ngayon, you're actually writing your story. So, wag mo lang titingnan yung mga circumstances na nasa paligid mo, yung hirap, yung mga kailangan mo isakripisyo, pero tignan mo yung mga magiging future results mo. Kasi itong future results na to, yung magbe-bless sa'yo at sa pamilya mo. Ano man yung pinagdadaanan mo right now, kailangan mo ma-solve yan at maging successful. Kasi bakit? Yung story mo na yan, it's going to be an inspiration to other young people, hindi lang sa mga taga SM Foundation, kundi alam mo yung mga mamimit mo along the way sa buhay mo, and you will serve as a motivation for those people. Number 2, surround yourselves with like-minded people. Para yung path na pinupuntahan natin, similar din sa path na pinupuntahan nila. Kasi kailangan natin mapaligiran yung mga sarili natin, ng mga tao na may similar priorities. Para yung mga habits natin, yung activities natin, and yung goals natin sa pag-aaral natin, kaparehas ng mga kasama natin sa paligid natin. You are the average of the 5 people you spend time with. Number 3, be grateful. Alam nyo, nung nalaman ko na scholar ako ng SM, yung heart ko talaga punong-puno ng pasasalamat at pagmamahal. Kasi sabi ko, nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-aral. Pero habang nag-aaral tayo, magkakaroon tayo ng mga setbacks, mahihirapan tayo, mapupuyat tayo. Pero alam nyo, always remember the reason why you signed up for SM Scholarship. Tandaan mo yung rason. Ako yung rason ko noon, gusto ko may angat yung pamilya ko sa kahirapan. And yun lang yung tinitingnan ko araw-araw kapag ka nag-aaral ako. And yung papasalamat ko na sa SM, lagi ko nilalagay sa utak ko na buti na lang may scholarship ako kasi meron akong privilege na wala yung iba. Kasi when you go through challenges at saka pain sa buhay, pero meron kang gratitude, you come out of that situation na mahirap as a better person. Number 4, magdasal tayo sa Panginoon palagi. Kasi meron tayong mga harapin na magugulat na lang tayo, nagplano tayo, pero binigay sa atin itong mga problema na ito. So, isurrender natin sa Panginoon na, Lord, tulungan mo po ako na malagpasan ko ito. Always remember that when you're down, there's no way but up. I am Sheldon Sepe. I am Ivy Carissa Sepe. And we are proud SM Scholar alumni.